Kaya panahon na para bumaba kayo sa pwesto. Si Tanggol Montenegro ang nanalo noong eleksyon. Sa pagpapatuloy ng ating kwento noon nakaraan episode, January 27, 2026, Aling Tinding at Marites ay nag-uusap. Wika ni Marites, nag-iingat naman ako tulad ng sabi ninyo. Tanong ni Tinding kay Marites, nakausap mo na ba si Santino? Sinagot ka ba niya? Wika naman ni Marites, oo, hinarap niya ako pero galit na galit si Santino. Galit na galit si Santino kay Tanggol. Pero hindi naman ako tumigil sa pagkukumbinsi sa kanya na walang kinalaman ang kuya niya sa pagkamatay ni Erica at ang kanyang anak. Sana lang ay nakinis siya. Wika ni Marites, Roda. Sabi ko nga pala kay Santino ay sayo tumawag kapag nakapag-desisyon na siya kung kakausapin niya na si Tanggol. Sagot naman ni Roda, oo, hihintayin natin yan. Alam mo, Santino was my favorite housemaid noon. Napakabait na tao inside and out. Lalambot din ang puso ni Tanggol para kay Santino. Tumango si Marites, tanda ng pagsang-ayon. Wika naman ni Aling Tinding. Nakakalungkot isipin ngayon ay kinamumuhian niya yung taong dati niyang iniidolo. Sana makinig sa iyo ang anak mo, Marites. Sagot naman ni Marites. Sana isa puso ni Santino ang lahat ng mga sinabi ko para tuluyan na silang magkaintindihan na magkapatid at tuluyan ng magkaayos ang mga anak ko. Samantala napapanood ni Congresswoman Jackie ang mga nangyayari sa Maynila. Wika nito sa mga tao. Yan, ganyan. Deserve nyo yan. Dapat sa inyo ay i-tear gas pa hanggat hindi na kayo lahat makahinga. Wika naman ang kasama niya. Tama takutin ng takutin para mapanghinaan ng loob at masira ang momentum ng mga parali-rally nilang ganyang at iniabot na ni Jackie ang cellphone sa kanyang kasama at sinambit ang mga salitang hindi nila alam nagpapagod lang sila. Dilitel na uwi ng luhan, di ba? Napatawa ang kanyang kasama. Wika naman ni Rigor. Nagpa-deploy na ako ng mga police vice para sa mga nanggugulong nagrarally. Sagot naman ng Vice Mayor, very good. Gawin mo lahat ang magagawa mo para bigyan ng protection itong City Hall. Huwag mong hayaan yung mga rahilistang makapasok at manggulo. Wika naman ni Rigor, yes Vice. At makakaasa ho kayo. Wika pa ng Vice, ngayong wala na si Dr. Rino, hawakan mo ulit ang misyon para mahuli si Tanggol. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin yan. At alam mo kung anong magagawa niyan para sa ating lungsod. Sagot ulit ni Rigor, yes Vice. Gagawin ko yan upang mapanagot si Tanggol sa lahat ng mga kasalanan niya. Gagawin ko yan hindi lamang dahil sa parte ng aking serbisyo, kundi napakalaki ng atraso ng demonyong iyan sa akin. Samantala nagpatuloy ang labanan, tanong ni Tanggol, Tikboy, asan ang commissioner? Sagot naman ni Tikboy, iniwan ko diyan sa gilid. Wika naman ni Ramon, asan siya napunta? Baka mapatay siya ni Miguelito, siya ang susi para mapalabas ang katotohanan na si Tanggol talaga ang nanalo. Hanapin natin siya. Sigaw ng grupo, tara. Si Commissioner ay nagmamadaling makatakas at makasakay sa kanyang kotse. At sa di inaasahan nakita niyang napadaan ang grupo ni Tanggol, kaya agad niya itong binusinahan, ngunit sa paghihinalang siya ay kalaban, agad siyang tinutukan ng baril. Kaya dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sinambit ang mga salitang, Tanggol si Commissioner ito. Wika ni Tanggol, Commissioner Medina, ayos ka lang ba? Sagot naman ng Commissioner, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo malamang pinatay na ako ni Mayor Miguelito. Wika pa nito, Tanggol, may sasabihin pa ako sa iyo. Ikaw ang totoong nanalo ng eleksyon. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita para lumabas ang buong katotohanan. Sagot naman ni Tanggol, maraming salamat po, Commissioner, mag-iingat din po kayo. Kami na ho ang bahala dito, umalis na po kayo at magtago kayo ng mabuti. Wika pa niya, Papa, lalabas na po ang katotohanan na ako po ang nanalo bilang mayor. Sagot naman ni Ramon, magbubunga na din ang ating mga paghihirap, Tanggol. Samantala tanong ni Roberto kay Jackie, o anong nangyari? Walang sumipot sa loyalty check, wika pa nito. Inutusan ko na ang mga kapulisan na protektahan ang munisipyo kahit ano pang mangyari. Ngayon kung magiging grabe yan ay nakahanda silang kumilos pa ng mas matindi, kaya huwag kang mag-alala. Nagwika naman ang Congresswoman, dumating si Attorney Concepcion, sabi lalabas na daw yung resulta ng appeal
O edi inayos ni Miguelito. Pasigaw naman na sagot ni Roberto, nagpunta si Miguelito sa NEC. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong kikilos ng hindi ko alam? Dapat hinintayin niyo ako. Pasigaw naman na sagot ni Jackie. Kala ko ba nagtutulungan tayo? Inayos namin yung problema, magpasalamat ka na lang. Sagot naman ni Roberto. Anong gagawin ni Miguelito? Sino ba ang punot dulo lahat ng problema natin? Hindi ba yang anak mo? Wala siyang diskarte. Wala siyang abilidad. Wala siyang kredibilidad. Wala yang anak mo. Dapat hinintay ninyo ako. Dahil sa galit nag-walk out si Jackie at biglang may tumawag sa kanya. Sinagot nito ang kanyang telepono. Ito pala ang kanyang anak, wika nito. Ma'am, pabor yung decision kay Tanggol. Tanong naman ni Jackie. Anong ginawa mo? Binayaran mo ba si Commissioner, pinatahimik mo na ba yang Medina na yan? Sagot naman ni Miguelito. No ma'am, I tried to kill the Commissioner, wala na akong choice. Pero dumating si Tanggol, nagka-engkwentro kami ni Tanggol ma. Nakatakas siya pati yung Commissioner. Gagawin ni Tanggol ang lahat para palitan ako bilang mayor. Walang nagawa si Jackie kundi ang bumalik kay Roberto para makiusap. Pawang binigkas nito na pumalpak si Miguelito. Kinwento ni Jackie ang lahat ng nangyari. Mula sa pagpasok ni Miguelito sa NSC, hanggang sa pagbabalak nito na patayin ang Commissioner at sa pag-engkwentro nila ni Tanggol. Galit na galit si Roberto, wika nito. Sa susunod na mag-walkout ka sa akin ay tuluyan mo na at wag ka nang babalik. Matapos ang usapan nila, agad tinawagan ni Roberto ang general ng PNP, wika nito Jen. May ipapatrabaho ako sa'yo, isang babaeng pwedeng magbigay sa atin ng napakalaking problema. Tanong naman ng general, sino ba yun Vice? Sagot naman ng Vice, nakakalungkot pero kabaro mo siya ay si Pio Juan Garcia. Malaking damage ang magagawa niya, kaya tuluyan mo na. Sagot naman ng general, masusunod ho Vice. Sa kulungan naman, nakita ni Garcia na sa pilitang ikinukulong ng mga pulis si konsehal. Si Garcia at Konsi ay nagkakwentuhan. Tanong ng konsehal, bakit ka nakakulong dito? Sagot naman ni Garcia, ako ay napagbintangang tumutulong kay Tanggol. Wika naman ng konsehal, huwag kang mag-alala dahil lalabas na ang katotohanan na si Tanggol ang nanalo sa eleksyon. Malapit nang mawakasan ang kasamaan ng mga gwerero.